Ceasefire or peace deal? Alin po ba sa dalawang kasunduan ang nararapat ipatupad upang matuldukan na ang kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine? Matatandaang noong una, isang tigil putukan ang suwestyon ni US President Donald Trump. Subalit nitong mga nakaraang linggo ay sinusuportahan na nito ang panawagan ni Russian President Vladimir Putin na isang permanent kasunduan sa kapayapaan ang kailangan ng Russia at ng Ukraine. Hiling naman ng maraming lider sa Europa, partikular na ang North Atlantic Alliance or NATO at European Union, isang pansamantalang tigil putukan muna ang dapat ipatupad. Hindi naman sa dahil hindi nais ng Ukraine at ng mga kaalyado nito ang kapayapaan. Subalit para sa kanilang grupo, ang uri ng kasunduang gustong mangyari ng Russia ay makapipigil umano sa kalayaan ng Ukraine at ng mga mamamayan nito. Еще раз. Не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. We don't have any date. We don't have any date. We just conformed after this productive meeting with the President and then with all our colleagues, with the partners, we confirmed that we are ready for a trilateral meeting. And if Russia proposed to President of the United States bilateral, and then we will see the result of bilateral, and then it can be the trilateral. So I said always, so Ukraine will never stop on the way to peace, and we are ready for any kind of formats, but on the level of leaders. Laging iginigiit ng Russia na ang pag-urong at mga paglabag ng Ukraine sa mga nauna nilang kasunduan ang mga dahilan kung bakit hindi na isakatuparan ang Minsk Agreements. Ilang beses na rin nagpahayag si President Putin ng kahandaan ng Russia para sa direct talks. At ilang beses na rin umasa si Zelensky na matutuloy na ang pakikipag-usap niya kay Putin. Maraming bansa, kabilang na po dyan ang Pilipinas, ang nananawagan sa dalawang leaders na wakasan na ang kanilang digmaan kung saan halos 1 milyong katao na ang namamatay simula ng ilunsad ng Moscow ang opensiba nito sa Kyiv. Nasa 3.7 million naman ang bilang ng mga displaced individuals sa Ukraine habang 6.9 million na katao na ang lumikas sa nasabing bansa. Ayon sa United Nations, nasa 12.7 million individuals ang nangangailangan ng tulong sa Ukraine. Umabot na po sa $407 billion ang natanggap na tulong ng gobyerno ng Ukraine mula sa iba't ibang bansa at mga organisasyon. Isa ito sa pinakamalalaking digmaan sa Europa mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Katwiran tuloy ng ibang political analysts, plano raw ni Putin na palawakin ang sphere of influence ng Russia sa Europa sa pamamagitan ng umano'y pagsakop sa ilang teritoryo ng Ukraine. Unang sumiklab ang gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine noong taong 2014 matapos mag-deploy ang Moscow ng mga sundalo sa Crimean Peninsula. Pinasok nila ang parlamento ng Crimea at pinawalang bisa ng Russia ang gobyernong Crimean at isinailalim ito sa pamamahala ni Prime Minister Sergei Aksyonov, isang politikong pro-Russian. Ayon sa saligang batas ng Ukraine, ang Supreme Council of Crimea ang nagtatalaga ng Prime Minister ng Crimea sa pamamagitan ng konsultasyon sa Pangulo ng Ukraine. Subalit, isang referendum po ang isinagawa ng parlamento ng Crimea kung saan 95.5% na mga bumoto ang nagsabing pabor sila na iwanan na ang Ukraine at sumali na ang Crimea sa gobyerno ng Russia. Kinundi na naman ng United Nations General Assembly ang annexation ng Crimea, subalit naglagay na ang Russia ng military bases nito sa Crimea at maging sa Sevastopol. Sa kasalukuyan po, hawak na ng Russia ang Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia. Isang bagay na ikinababahala ng NATO at European Union at lalo na ng Ukraine.
Iginiit pa ni Zelensky na bahagi ng Europa ang Ukraine kaya masigasig niyang inaasikaso na formal nang maging miyembro ng NATO ang Kyiv. Subalit, depensa naman ni Putin kung kasaysayan niya ang pag-uusapan, bahagi ng Russia ang Ukraine. Sa inilabas na pag-aaral, isa sa 6 na Ukrainians ay ethnic Russians, habang isa sa 3 Ukrainians ang gumagamit ng Russian bilang kanilang national language. Subalit, para sa ilang modern geopolitical experts, hindi sapat na batayan ang kasaysayan upang ipilit ang isang ideolohiya. Wala itong pagkakaiba sa pamimilit ng China na teritoryo nito ang buong South China Sea, kung saan matatagpuan ang ilang water features na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Para po sa nakararami, wala naman daw pagkakaiba ang peace deal at ceasefire sa batas. Sa panahon po ng tigil putukan, nagkakasundo ang mga naglalaban ng partido na itigil ang labanan batay sa pagkakaroon ng kontrol sa teritoryong kanilang nasasakop. Pansamantala lamang ito at karaniwang ginagawa upang magbigay ng pagkakataong makipag-ayos at lumikas at maghatid ng tulong sa mga tao. Samantala, ang peace agreement ay formal at pangmatagalang kasunduan. Subalit, sinasabi ng mga eksperto sa international law na anuman ang magiging pinal na kasunduan ng Moscow at Kyiv ay hindi maiiwasan nila ni Zelensky na huwag isuko kay Putin ang ilang teritoryo ng Ukraine sa Russia. Sa ilalim ng saligang batas ng Ukraine, anumang pagbabago sa teritoryo ng bansa ay dapat aprobado ng isang referendum. Kaya, mahihirapan din nila si Putin na mabawi ang mga lupang nais itong maibalik ng Ukraine sa Moscow. Ayon sa mga analysts ng Eurasia, duda ang mga Europeans na naiintindihan ni Trump ang kahalagahan ng pagkakaiba ng ceasefire at ng peace deal. Kaya naman, suhestyon nila, dahil marami pang domestic and international issues ang dapat isaalang-alang ni Putin at Zelensky, isang tigil putukan na lamang nila ang dapat na mangyari. Pero tayo mga Pilipino na malayo sa digmaang Russia at Ukraine, isa lang ang hiling natin. Sana nga ay matapos na ang labanang ito, hindi lamang para makapagsimula ng bagong buhay ang mga taga-Ukraine at mga taga-Russia, kundi para maiwasan din na lumawak at lumaki pa ang digmaan sa Europa na posibleng maging mitsa ng ikatlong digmaang pandaigdig.